Master Jet, kahapon po biglaan lang na pinapasa ng mga SALN daw ng 2021 pa. Di ako kasama sa lista ng mga nagpasa last 2022. At dahil daw doon, di ako makakakuha ng PBB ko. Tama ba yon? Performance ang basihan ay PCRF. Ano connect ng SALN? So, isa pong tanong na atin pong natanggap. Ito pong submission ng SALN, itong Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ay isa po sa basic na requirement ng bawat government employee. No, mandated po yan. No, mayroon pong mandate ang Civil Service Commission para po dyan. Regardless kung ano po yung atin pong issues, atin pong position, we are required. So ito po yung laman ng IATF ng PBB, no? Ito pong kanilang Memorandum Circular number 2022-1 para po sa guidelines ng PBB 2022 number 6.15. No, officials and employees who failed to submit the 2021 SALN as prescribed in the rules provided under Civil Service Commission Memorandum Circular number 3, series of 2015, or those who are responsible for the non-compliance with the establishment and conduct of the review and compliance procedure of SALN shall not be entitled to fiscal year 2022 performance-based bonus. So, hindi po si Schoolhead ang nagsabi, hindi po yung DepEd, kundi yun pong agency na namamahala sa evaluation ng PBB performance po, na yun pong mga hindi nag-comply sa SALN when you are already in the service, no? At you are already mandated by the Civil Service Commission as required na mag-submit ng SALN tapos hindi ka nag-submit, then you are not entitled for the performance-based bonus. Yung submission din po ng ating SALN ay pwede, no, na maging sanhi ng atin pong pagkaka-dismiss, no, kasi nga that's mandatory, no, yun po ay basic talaga. And if I am if my memory is right, 'di ba, meron pong Chief Justice na impeach dahil po sa issue ng hindi pag-submit o hindi po pag-comply sa requirements ng SALN. So how much more, no, na tayo ng mga ordinaryong empleyado lamang. At yun naman po ay kung merong magrereklamo, of course. So sino ba naman yung makakasilip niyan kung hindi naman po irereklamo, no? At dadaan din naman sa due process bago po tayo ma-dismiss if yun po yung basis. So pero dito po talaga sa pag-receive ng ating PBB performance-based bonus, even before, no, ng mga previous PBB, requirement talaga ang submission of SALN. Pero meron din po kasing issue sa part na ito, no, kasi SALN ng year 2021 yung pinag-uusapan dito para sa PBB 2022. So paano kung ikaw ay in service na hire taong 2022 o kaya ay 2023, tapos meron kang service na nangyari during that August 1, 2022 to July 31, 2023 na period, tapos hindi ka nakapag-comply ng 2021 na SALN because hindi ka pa naman nakapasok sa government service. Noong December 2021 ay hindi ka pa empleyado ng gobyerno, so you are not required to submit the 2021 SALN. Ay kanino ka mag-submit, no? Hindi ka naman empleyado by that time. So yun po yung isang bagay na dapat din pong tingnan, no? Yung iba daw, may mga nababasa tayo na they are still required, no? Hindi daw sila bibigyan ng PBB nga nitong 2022 kasi wala silang SALN sa 2021, pero they were hired 2022 na. By the time na hindi naman sila required to submit the 2021 SALN kasi nga they are not part of the doon sa pinapa-comply kasi wala pa sila sa government service, no? So yun din po ay isang bagay na dapat din pong tingnan at dapat maging clear, no, kung sa mga
kaka-hire lamang kung ano ba talaga yung magiging sitwasyon, kung bibigyan ba sila ng PBB or hindi sila bibigyan, no? For that basis na hindi sila nakapag-submit sa 2021 SALN dahil sila ay hindi pa empleyado ng gobyerno.